Kamustahin na natin ngayon ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Ngayong gabi na po inaasahan ang pagdaksa ng mga uuwi sa kanilang probinsya para sa Pasko. Nandun po sa NLEX ngayon, live, si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mike, papuntawan sa mga probinsya o malapit lamang yung biyahe o yung pupuntahan ay marami yung mga nakausap natin kanina na pahirapan yung naging biyahe nila. Partikular dun sa may area ng EDSA Balintawak, papalabas yan ng NLEX. At ayon sa pamunuan ng NLEX at SCTEX, ngayong gabi at hanggang bukas inaasahang magpapatuloy yung pagdagsa o yung volume ng mga sasakyan dahil sa Kapaskuhan. Ang tamis na dulot kapag nabunot sa raffle sa Christmas party ng kumpanya. Bati daw ng grupong ito ng mga construction worker. Pero ang medyo raw mapait ang pagbibitbit pa uwi 2 araw bago ang Pasko, Biyernes pa naman. Rice cooker po. Anong pakiramdam sir pag nanalo sa raffle? Masaya naman po kahit pa paano. Ang problema po pagsakay kung saan mo ilalapag. Punuan po yung bus. Isoli nyo na lang daw sir para mabitbit. Hindi po pwede, iuwi na po eh. Mula rito sa Balintawak sa Quezon City, biyaheng Pangasinan ang grupo pauwi sa kanilang mga pamilya. Sa paghihintay pa lang ng masasakyan, oras na raw ang binibilang. Pagka hindi Pasko ha, mga gano'ng katagal biyahe sir? 4 na oras po. 4 na oras? Ngayon po? Mga abutin ng 7, ganun. Meron pa kayong trabaho ngayon kanina? Wala na, sir. Nag-happy-happy lang kami, sir. Happy. Sir, Isang sulyap sa northbound lane ng EDSA papalabas ng North Expressway, madadama agad na bago makapag Merry Christmas, magpapasyon muna ang mga motorista at commuter. Paano pa kaya ang mga hindi na magkanda-ugaga sa hakot na mga gamit? Si Maris, sabik na raw makauwi sa kanyang mister sa Nueva Ecija. Pero paano kaya kung ang mga bus halos mag-umapaw na sa pasahero? Mahirap nga po sumakay. Punuan. Naisip niyo bang tumayo sa bus? Pwede rin po para lang makasakay. Kahit po may baby? Pero hindi lamang sa mga biyaheng probinsya pahirapan. Itong si Kuya, isang tumbling lang daw dapat pauwi sa kanila sa Malabon. Pero napapasabak din ngayon. Hindi makakasakay. depende rin, sir. Baka mag-LRT na lang siguro kami. Sa dami ng mga pasahero, kulang ang lapad ng estribo sa bahaging yon ng EDSA. Kaya ang MMDA Traffic Constable na ito, walang katapusan ang kasusuway at kakatulong sa mga may bit-bit na bagahe. Pinapatabi namin po sir, doon sa kasi baka masagasaan pa yan. Advice namin na dapat sa terminal sila pumunta, sila sumakay. Pinoy, ganun talaga. Bandang 5:00 ng hapon, hindi pa dama ang dagsa ng mga pasahero sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pero ang pamunuan ng NLEX, inaasahan daw ang volume ng mga sasakyan simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. If we combine yung total volume ngayon, daily average is about 250. More than 200 for NLEX and then around 50 for SCTEX. And then we're expecting na for the season, for the holiday season, tataas ng 15% from the daily average. Hindi kagaya ng say parang yung Holy Week na talagang mataas kumpara sa ano. Tataas lang siguro yung volume but it will be a manageable naman yung sa amin. Yes. Tiniyak naman ng NLEX management na nakahanda ang sapat na bilang ng toll booths para sa posibleng paglobo ng volume ng mga sasakyan. We are implementing yung mga additional toll collection points like say Balintawak, meron tayong additional 6 collection points yan. Ganun din ang Mindanao, meron naman tayong 3. Mike, ang pinapakita natin ngayon is yung live video ng yung sa location ng Balintawak Toll Plaza ng NLEX. Ito yung northbound. Ito yung mga sasakyan na papalabas na ng Metro Manila. Kung makikita nyo, meron diyang build-up. Marami na yung volume na sasakyan. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, ito raw ay normal para sa isang Friday night. Pero inaasahan din bukas, tuloy-tuloy yung ganitong pagdagsa ng mga sasakyan. At para naman dun sa pagbabalikan, sa 26 daw o sa Lunes, ay inaasahan din of course yung mga pabalik naman, papasok ng Metro Manila, yung magkakaroon ng volume. Pero kumpara daw doon sa January 1 o yung sa January 2 na balikan ng mga sasakyan, ay mas maunti naman daw sa December 26, Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo.